Okay. Now, okay, again, this is another video. This is again the guide for answering our learning activity worksheets. Punta tayo sa page 3. So the lesson is about plot. So a plot is a sequence of events. Buod ba sa Pilipino? Pag sinabing plot, ano yung pagkakasunod-sunod ng mga nangyari doon sa kwento. Okay? It shows how the story begins, paano nagsimula, develops, paano tumubo o parang umusbong, uh, reaches a problem, and ends. So, simula, gitna, at tapusan. Parang gano'n. So, yung mga nasusulat kasi, tulad ng mga authors, they usually organize the events in different ways to make the stories more interesting and meaningful. Pag-uusapan natin yan in this page. Now, dito, meron tayong table. Some stories follow events in exact order. Sabi niya, yung mga storya na kapag kinikwento daw, sunod-sunod, simula hanggang wakas. While others go back to the past events through flashbacks. So meron naman, pag nagkwento, bumabalik sa nakaraan. So what the technical term is flashback. Okay. Meron tayong feature, linear plot, chronological, and flashback, non-linear narrative. Paliwanag natin to, medyo malalim eh. So actually, ito lang yung pag-uusapan natin na dalawa. Linear plot, sabihin, ano yung linear line? So parang ano lang yan, from start to beginning. Pag may flashback, non-linear na yan. Kasi paatras-atras. Okay? So dinidescribe lang dito. Kapag linear daw, events are told in order from beginning to end. Pero kapag non-linear, the story goes back to the past events before returning to the present. May mga ganun. Kahit sa mga movies, sometimes nagsisimula sila sa mga nakaraan. Okay? Paano ba naging, halimbawa, paano naging Spider-Man si Spider-Man? Diba? Kinagat muna siya ng nagawa. Parang mga ganun. So, yung structure, kapag linear ang plot, pag sinabing linear again, sunod-sunod, events happen in an exact order. So, kung ano talaga, doon na yun. Sa non-linear naman, tulad ng flashback, yung mga past events are being inserted. Sinisingit. Okay? Sisingit yan. Para lang magkaroon ng background. Diba? Now, reader engagement. Ibig sabihin pa, ano yung behavior ng reader. Now, kapag linear plot daw, easy to follow. Yun nga lang, kasi siyempre, di ba, simula ng katapusan. Para yung mga kwento ng mga kindergarten stories, yung mga pambatang kwento. Ganun siya. Now, pag mayroon naman flashback, the readers connect the past and present events to understand the story better. So, yun ang lesson natin. Now, may mga terminologies tayo. Halimbawa, parts of the plot. Ano ba yung mga parts? Okay? Number 1, tandaan nyo ha, exposition. Exposition. Ibig sabihin, ine-expose mo muna. Introduce mo muna yung mga characters, sino-sino ba yung mga tauhan, at mga setting. Rising action, yung kasunod, may rising action, meron ng development of the conflict, nakikita na natin yung problema sa kwento. Climax, it is the most exciting part of the story. After ng climax, falling action, and then susundan, ang pinaka-last ay ang resolution, yung ending ng story. Okay. So, sa linear plot, itong parts of the plot na ito, yan ay linear. Okay? Tandaan. Now, sagutan na natin. Activity number 1, order of events. Order of events. Wait lang. Order of events. Ito lang. Read the excerpts carefully and think about how the events are presented. Identify whether the plot is linear or non-linear. Explain your answer in 1 or 2 sentences. Dahil malikli lang yung line, kahit 1 sentence lang. Okay, basahin natin to. Biyag ni Lamang. Pag sinabing biyag, ano kasi ito eh, Ilocano. Buhay ni Lamang.
So, pag sinabing adapted excerpt, ang kwento kasi na yan, mahaba. So, hindi naman pwede ilagay dito yung buong storya kasi marami yun. Mauubos ng papel. So, may kinuha lang tayo. So, yun ang ibig sabihin ng excerpt. Now, sige, basahin na natin. Agad na naglakbay si Lamang, wait lang yan, agad na naglakbay si Lamang upang hanapin ang kanyang ama. Hinarap niya ang maraming panganib bago siya muling nakauwi. Ano siya? Linear ba siya o non-linear? Okay, correct. Ang tamang sagot ay linear. Sulat, linear plot. Explain. Alam ko, ito yung ayaw nyo sagutan. Explain nyo kung bakit. Bakit linear plot? Because the story is in, ano ba yung katangian ng linear plot? In a chronological or arrangement. So, ang Tagalog lang yan. Yung kwento ay sunod-sunod from start to finish. So, yun. Okay? Next. Sagutan naman natin yung iba. Ito. Florante at Laura ni Francisco Balagtas. Another excerpt. Naalala ni Florante ang kanyang nakaraan. Habang siya'y nakagapo sa gubat, inalala niya ang hirap at pagtataksil na kanyang naranasan noon. Ano namang type of plot yan? Okay. So, meron kasi doon naalala. Ibig sabihin may inaalalang nakaraan. May flashback. So, pag may flashback, yan ay non-linear plot. Explanation. Bakit? Bakit non-linear plot? Pwede sabihin mo, because the text has a flashback. Has a flashback. Yeah. Because the text has a flashback. At ginamit niya yung word na naaalala. Okay? So, yun. Ngayon, sa activity number 2, kayo na yan. Okay? Name the plot. Tapos, read the following passages. Carefully identify whether the plot is linear or non-linear. Okay? So, ganun pa rin. Isipin nyo lang. Pag mayroong flashback, non-linear. Pero pag wala namang flashback, linear yan. Okay? So, that ends page 3 and page 4. Next natin, characters.